Paano i-fully verify ang ating GCash account? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Actually, napakadali lang, so simulan na natin. Dito sa homepage ni GCash ay merong Verify Now na button. Pwede mo yang i-click, pero kung hindi mo ito makita dito sa homepage, pwede ka pumunta sa profile. At dito may makikita kang Verify Now. So pindutin lang natin yan. Dito mag-scroll down ka lang at i-click ang Verify Now. Ang unang hihingi ni GCash dito ay ang iyong birthday. So iselect mo lang ang year, month, and day. Are you a Filipino? Yes, kung Filipino yung citizenship mo. No naman kung hindi. Pagkatapos i-check lang ang terms and conditions. Then click Next. Ang susunod na hihingin sa'yo ay ang iyong valid ID. Ito ang listahan ng mga accepted IDs ni GCash. So pumili ka lang kung alin dito ang meron ka. Meron akong driver's license na ID, so pipindutin ko lang tong driver's license. May mga tips dito para magiging successful yung pag-upload natin ng ID. Una na nga dito ay dapat yung ID mo ay malinaw pa at nababasa ang mga importanteng information tulad ng iyong pangalan, nationality at birth date. Pangalawa ay kailangan mo itong picturean dahil i-upload natin. Dapat ang pipicturean mo ay yung original na ID mo dahil bawal ang photocopy. Pangatlo, dalawa kasi ang i-upload natin ngayon. Una ay yung picture ng ID mo at ang pangalawa ay ang iyong selfie. So kung ano dapat ang itsura mo dito sa ID ay dapat magkamukha sa selfie. Pang-apat ay kung ano ang personal information na nandito sa ID mo ay dapat magkatugma sa personal information na binigay mo kay GCash. Kung mali ay hindi pwede. Ngayon, pindutin lang natin ang confirm. Nag-open na ang camera ko at pipicturan ko na ang aking valid ID. Ipasok mo lang ang valid ID mo dito sa rectangle na shape. Pagkatapos niyan ay steady mo lang ang camera ng mga ilang segundo. Automatic yan na ika-capture ni GCash. Successful yung pag-upload natin ng ID. Ang susunod ay yung selfie na. Nirecommend ni GCash dito na magsuot ng proper attire. So swipe lang pa kanan. Make sure rin na wala kang face mask at glasses dahil bawal yan. Click lang ang OK. Then next. Ayan, nag-open na nga yung front camera ko. Ang gagawin lang ay ipasok mo lang yung ulo mo dito sa bilog at maghintay ng mga ilang segundo. Automatic yan na ika-capture ni GCash. Swipe lang natin pakaliwa ulit at OK. At successful yung pag-upload ng selfie. Dito magpi-fill out tayo ng additional information. Lagyan mo lang yung mga empty na fields. Una na nga dito ay yung place of birth natin. Saan tayo pinanganak? Lalagyan mo dito yung province at city. I-blur ko lang ito for privacy purposes. Ayan, nalagyan ko na ang aking place of birth. Proceed naman tayo dito sa current address. Lagyan mo lang dito ang province, city, barangay, zip code, at street address. Kung hindi mo alam ang zip code, i-google mo na lang kung anong zip code ng lugar mo. At tapos ko nang lagyan ang aking current address. Sa work details, ang una dito is employment type. So pumili ka lang kung saan ka pasok dito. Government employee ako. Dito naman sa role, sa akin ay under contractual. Sa employer naman, ano yung agency or company na pinagtatrabahuan mo? Sa akin ay Central Philippines State University. Dito ako nagtatrabaho bilang isang part-time IT instructor. Sa nature of work naman is anong klaseng trabaho ba? So sa akin ay under education. Then sa source of funds, saan ba manggagaling yung perang ipapasok mo dito sa GCash? Sa akin ay income from business or profession. I-check mo lang. Then, next. Expected monthly transaction, I think under 50,000 lang. Ano ang purpose bakit gumawa ka ng GCash account? Sa akin ay to pay bills. Dito naman sa are you politically exposed person? Kung isa kang politiko or meron kang kamag-anak na isang politiko or yung mga nasa government position, piliin mo ang yes. Pero sa akin ay no lang. Dito naman sa ownership, piliin mo lang ang yes. Pagkatapos, next lang. Hindi man next, meron na ata tayong hindi nalagyan na field.
Hindi ko pala nalagyan yung civil status. Sa akin ay single. Next ulit. At meron pa palang isang na-miss, ang salutation. Sa akin ay Mr. Next natin ulit. Dito i-review mo lang ang lahat ng personal information mo kung tama. Kapag okay na, click mo lang ang confirm. Ang sabi dito ay i-review daw nila ang verification within 3 days. Pero sa akin naman ay 5 minutes lang, dumating agad ang confirmation message na verified na daw ang aking GCash account. Meron din tayong tutorial kung paano kumuha ng GCash Visa card para maka-withdraw ka sa ATM. Pindutin mo lang ang video na nasa screen para panoorin ito.